May nakilala kaming mga artist na imbis na pintura, sariling dugo at buhok ang ginagamit nila sa pagpipinta. At imbis na kahoy at bato, sarili niyang kuko ang ginagamit niya sa kanyang mga eskultura. Kilalanin sila at ang mga kahanga-hanga nilang obra sa ulat ni Von Aquino. Pag sinabing alagad ng sining, una nating maiisip ang mga gumuguhit at nagpipinta sa canvas gamit ang mga pangkulay. Mga makukulay na painting na pupukaw sa ating mga mata at minsan nilalaro ang ating mga emosyon at imahinasyon. Pero ano kaya ang mararamdaman mo kapag nalaman mong ang isang artwork gawa sa parte ng katawan ng tao? Ang pagugupit ng kuko sa kamay at paa, karaniwan ang bahagi ng pagpapanatili ng personal hygiene ng isang tao. Pero para sa 41 years old na si Jonathan, naging malaking bahagi ng buhay niya ang pagugupit ng kanyang mga kuko, lalo na nitong nakaraang 20 taon. Sa loob kasi ng 2 dekada, inipon niya mga ginupit na kuko niya para mabuo ang obrang ito. Isang mala-figurine na artwork na may disenyong agila at kobra. Lahat ginawa raw sa mga ginupit na kuko niya? Paano? From ang ngayon computer engineer sa isang IT company na si Jonathan. Noong kabataan niya sa probinsya, nakahiligan na niya ang sining. Since elementary ako sa Victoria Northern Samar, doon ko na discover yung talent ko eh. Elementary high school, meron po akong best in drawing, best in art. I started after high school. Doon na po start mag-paint ng mukha ng tao. Noong 2003, habang siya ay nasa kolehiyo, isang kakaibang art concept ang nabuo sa malikot niyang isip. Hiling ko manood ng mga Ripley's Believe It or Not or World Guinness Record. So doon po yung pumasok sa mind ko. Until now, wala pa pong nakakagawa ng fingernails art, sculpture. Kaya 2003 pa lang, ang mga ginupit niyang sariling kuko, kinokolekta niya. Binabalot ko po yun sa papel, pero patago kasi nahiya ako eh. Siyempre, madumi yung kuko, di ba? Meron akong box ng phone. Doon ko na po siya nilipat. So yun, tuloy-tuloy na po yun. 2023 naman, noong umpisahan niyang buuin ang mini sculpture. Gamit ang mga ginupit na kuko, mula hinlalaki hanggang kalingkingan. Sa parehong kamay at paa, pinagtiyagaan niya itong pagdikit-dikitin para makabuo ng mga figura. So, inisip ko yung mga animals na meron symbol. Yung cobra, yun po kasi yung humahatak sa buhay ko eh. Eagle kasi it symbolizes for strength, lakas, tibay ng loob ko para malampasan ko yung mga problema sa buhay. October 2023 noong umpisahan niya ang pag-assemble sa mga kuko at nito lang January 2024 matapos ang 4 na buwan, nabuo niya ang kanyang obra maestra. Kung susumahin kasama ang tagal ng pangongolekta niya ng sariling kuko, masasabing 20 years in the making ito. Nung natapos ko na, hawak-hawak ko po yung last piece ng kuko ko. This is it, sabi ko. Nung dinikit ko na siya, tapos tinignan ko, 20 years. But it's worth it, sabi ko sa sarili ko. Yung first po na figure na ginawa ko is tong eagle. Kasi ito yung pinakamaraming kuko na nagamit ko, yung wings niya. Ito po yung malalapad eh. Ang ginawa ko po dito yung fingernails ko sa paa. Itong tuka niya, sa paa ko din to. Tapos itong mga balahibo niya dito. Year 2012, nadaganan po yung paa ko ng makakapal na mesa. Tanggalan po ako ng malaking kuko sa paa. Ito po yun, tanggal talaga yung buong kuko ko. Pero nung hinahawakan ko yung kuko, natuwa pa ako. Yung body ng snake. Ito yung mga maliliit ko na fingernails. At para mapanatili ang tibay ng mga kuko, nilagyan pa niya ito ng colorless na nail polish. O diba? Parang mani-pedi lang. Literal na nail art. Ang paggawa niya sa artwork na ito, nagsilbing therapy daw sa kanya noong mga panahong may matindi siyang pinagdaraanan sa buhay. Dito niya inilaan ang atensyon niya para maibsan ang matinding lungkot na nararamdaman niya noon. I lost my wife and the child. Sakit eh. Dahil sa art na to, nasave niya yung depression ko sa buhay. I'm happy now. I still exist, di ba? Even though wala sila.
Masaya po ako sa feeling ng ibang tao. Andiyan yung family ko, andiyan yung friends ko, hindi nawawala yung support sa akin. At ngayon, sa halip na malungkot, may isa pang goal na gustong matupad si Jonathan. Target niyang makapasok ang kanyang obra sa Guinness World Records. Right after na natapos ko yung art last month, nag-online agad ako eh. Nag-search agad ako ng link for the Guinness World. So ngayon, the first record, ito yung the largest fingernails art. Yan po yung own process ko na ginagawa ngayon. So, nabigyan na po ako ng invoice from Guinness. At the same time, to follow ko na din yung isang title. Ito yung the longest art in the making kasi it takes 20 years for me to finish yung artwork na ginawa ko. So, yan po yung dalawang title na sana ma-achieve. Umaasa si Jonathan na sa pagkuha ng mga world record na ito, mas magiging sulit ang 2 dekadang pagpapahaba at paggugupit ng kanyang mga kuko. Siguro bibihira lang yung tao na makakagawa ng ganitong art. Tulad ni Jonathan, may isa pa tayong local artist na naglalayong makagawa rin ng world record. Siya ang 54 anyos na si Lito o mas kilala sa lugar nila na si Amang Pintor. Ang artwork naman na kanyang magiging pambato, madugo raw ang pagkakagawa dahil ang painting na ito nagawa mismo sa sarili niyang dugo. Yan ang inalam ko sa kanyang bahay at art gallery sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija. Hi, Sir Lito. Ako po si Hello. Von. Ito po, sino po yung pasok? Ito yung self-portrait ko. At lahat po ito ay dugo ninyo, sir. Yes. Mga ilang bag ng dugo po ang nagawa nyo? Pag yung mga ganitong portrait, 15 ml. Sir, pwede po ba ninyong pakita sa amin kung paano po kayo mag-paint using your own blood po? Okay, sige. Nilalagyan ko ng bulak para hindi kaagad natutuyo yung blood. Ano pong blood type niyo? Yung blood type ko ay B. Bata pa lang daw si Lito, nakahiligan na rin niya ang pagpipinta. Nag-umpisa lang din siya noon sa mga karaniwang medium gaya ng pintura at watercolor. Sir Lito, kailan niyo po naisip na gumamit ng dugo para sa artwork niyo? At bakit ito po yung naisip niyo? Ang naisip kong i-adapt yung blood nung college na ako. Kasi naging matindi yung issue ng global warming nung panahon na yon. Pero yung blood, bata pa lang ginagamit ko na. Kasi pag na-aksidente na nasusugatan ako, ginagamit ko na pang paint na din. Kasi nakikita ko red eh, pulang-pula siya. So sabi ko maganda tong gawing paint. Doon ako nagsisimula. Hanggang yun nga, nung kasagsagan 1992, kasagsagan ng global warming issue, ginamit ko na rin siyang campaigns. So campaigns against global warming. Tinawag ko siya na indigenism arts. Sir, mas madali bang gamitin yung dugo bilang medium kumpara doon sa ibang ginagamit sa pang-painting tulad ng acrylic or watercolor? Mas mahirap siyang gamitin. Una na kasi mabilis siyang matuyo. So ang challenge ko dito, kailangan mabilis ka rin gagawa. Halos kaparehas niya yung acrylic paint na mabilis matuyo din. Na mahirap ihagod, tsaka i-blend kung tutuusin. Makikita natin dito sa painting ni Sir Lito na red pa talaga yung dugo na nilalagay niya doon sa canvas. Pero doon sa ibang subject na natapos niya na nung una, kulay brown na. So pag tuyo na siya, ganun na yung magiging itsura, nagiging brown na. Bukod sa mga portrait ng sikat na personalidad at dahil ang sining ay salamin ng ating lipunan, paboritong tema ni Lito sa kanya ang mga opinyon niya tungkol sa issue sa ating bayan. Nung bata ko, tema ko is about love. Nung medyo nag-college na, medyo lumalabas na yung ibang tema. So medyo, alam mo naman ang artist, no? Concern sa environment, concern sa bayan, parang gano'n. So tipong masasabi, hindi naman siya activist, kundi naghahayag lang ng damdamin. Ang obrang kasalukuyan niyang ipinipinta, nasa canvas na aabot sa 100 meters ang haba. Oras na matapos ito, isusumiti rin niya ito sa Guinness World Records para sa world record na pinakamalaking art na gawa sa dugo ng tao. Ang target ko nito, 1 taon, gamitin sana. Last year, February ko sinimulan yan. Kaya lang hindi ko natapos kasi nagkasunod-sunod yung show ko sa ibang bansa. So,
Ngayon ko na lang ulit binabalikan. Hopefully, this year matapos ko lahat kung wala nang masyadong lakad. So, ang pagkuha ng dugo, lalo na kukunin natin mula sa rules o mula sa datos natin para sa pagsasali ng dugo, ang pagdodonate ng dugo dapat every mga 3 to 4 months. No? So, ganoon kadalas yung usual o karaniwan na tayo ay pwedeng kumuha ng dugo, lalo na kung for donation ito. At ito kasi ay base sa buhay o tinatagal ng pulang dugo natin na around 120 days ang buhay. Kung posibleng maging art ang kuko at dugo, aba, hindi rin magpapahuli ang buhok. Araw-araw abala sa paggupit ng buhok ang 29 anyos na barberong si Tonton. Bukod sa kinikita niyang pera rito, bonus para kay Tonton kung itim ang buhok ng kanyang customer at kung willing itong i-donate sa kanya. Ang mga kinokolekta kasi niyang buhok, ginugupit niya ng pinong-pino at saka ginagamit para makabuo ng mga portrait hair artworks. Sa kalagitnaan ng kanyang barberya business, sinubukan niyang paganahin ang kanyang imahinasyon at tinangkang gumawa ng artwork gamit ang mga ginupit na buhok ng kanyang customer. Habang nagwawalis ako, may napansin ako na parang image siya sa sahig. Sabi ko, try ko nga mag-drawing dito sa sahig na gamit yung mga buhok. Ayun, yung nag-drawing ako nun, ang unang-una kong dinrawing nun si Catriona Gray. Nanalo siya. Tapos dinrawing ko sa sahig. Tapos yung pag-drawing ko sa sahig nun, pinost ko siya. Tapos ang dami ring natuwa. Magmula noon, ginawa na rin niyang medium ang ginupit na buhok sa mga artwork niya. Ang presyo ng bawat isang artwork na ibibenta niya ng 3,000 pesos pataas. Mas malaki syempre, mas mahal. Ito yung artwork ko na ginawa ko kay Apo Wang Od. Ginawa ko siya kasi sobrang iniidolo ko kasi ito kasi kahit na may edad na siya, ipatuloy pa rin siya naguguhit at nagtatato. Yan. Ito naman yung gawa ko na Bulkang Mayon. Taga Bicol kasi ako. Ito naman yung ginawa ko, yung nagigera, yung Russia at Ukraine. Ito naman si Kobe, ginawa ko to nung na-aksidente siya. Ito si LeBron James yan, sobrang rin to. Iniidolo ko rin to sa basketball. Inabutan namin si Tonton na abala ngayon sa ginagawa niyang obra. Ang kanyang iginuguhit, ang larawan ng kanyang ina. Ang ginamit ko ditong pandrawing kinana yung buhok ko, buhok ng mga kapatid ko at buhok niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagawa niya ng portrait ang kanyang ina. Yung tatay ko po, hindi ko po na drawing siya kahit na Ang masakit lang kasi sa akin, yung pumanaw siya, doon ko lang siya na-drawing. Yung sa araw ng burol. Kaya ayoko rin mangyari sa magulang ko, sa nanay ko na dumating yung time na mawala siya sa ako na maidodrawing. At matapos ang ilang linggo, natapos din ang kanyang surprise gift para sa kanyang nanay. Kuhang-kuha niya. Napakasayang mga saya. Ang kada artwork o obra, hindi lang basta pang dekorasyon sa kwarto o bahay. Ito ay produkto ng malikhaing isip, nag-aalab na damdamin, at madalas mga hindi malilimutang karanasan sa buhay. Sa paggamit ng mga nakilala naming artist ng kanilang kuko, dugo at buhok, literal na bahagi ng kanilang katawan at pagkatao ang nasasalamin sa kanilang bukod-tanging sining. Ako si Von Aquino, kasama sa iisang brigada.